Magandang araw mga bata. Bagong aralin muli ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang layunin natin ay nagagamit ang pangkahalatang sanggunian sa pagsasaliksik. Bago tayo dumako sa ating talakayan, magbalik-aral muna tayo. Buuin ang mga sumusunod na pangungusap gamit ang wastong panghalip. Piliin lamang ang sagot sa loob ng kahon. Okay, number 1. Sa blank ang mga gamit sa loob ng silid. Ano ang tamang panghalip na dapat nating ilagay dito? Very good. Next, number 2. Blank ko po ibibigay ang mga aklat na ito. Ano ang wastong panghalip na dapat nating ilagay dito? Mahusay. Kanino? Next, number 3. Sa ilalim ng punong blank kami namamahinga. Ano ang wastong panghalip na dapat nating ilagay dito? Okay, very good. Ito. Next, number 4. Blank ang napiling kinatawan ng ating pangkat. Ano ang wastong panghalip na dapat nating ilagay dito? Mahusay. Siya. Number 5. Blank ay hindi ko sinusuway ang aking mga magulang. Ano ang wastong panghalip na dapat nating ilagay dito? Tama. Kailan man. Mga bata, ano ang nasa larawan? Tama, ito ay isang silid aklatan. Ano ang ginagawa natin dito? Mahusay. Sino sa inyo ang mahilig magbasa ng mga babasahing tulad nito? Encyclopedia, kay almanac. Okay, ito ay pahayagan o dyaryo at diksyonaryo. Mahusay. So alam ba ninyo na ang mga nilalaman ng kwentong ating nababasa o pelikulang napapanood ay maaari nating makita sa mga larawang ito? Ano kaya ang tawag natin sa mga babasahing ito? Tama, ito ay tinatawag nating pangkalahatang sanggunian. So ano ngayon ang pangkalahatang sanggunian? Ang pangkalahatang sanggunian, ito ay mga aklat o babasahin na karaniwang unang binabasa upang makakalap ng mahahalagang detalye tungkol sa isang paksa. Sa umagang ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang pangkalahatang sanggunian na maaari nating gamitin sa pananaliksik. Una, ang tinatawag nating encyclopedia. So ano ang encyclopedia? Ito ay naglalaman ng malawak at makatotohanang impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa tulad ng ekonomiya, teknolohiya, kabuhayan, edukasyon, politika at iba pa. Gamit din ang encyclopedia, makikita rin natin dito ang mga artikulong nagsasaad ng katotohanan tungkol sa isang tao, bagay, pook at pangyayari. Pangalawang pangkalahatang sanggunian na maaari nating gamitin kapag tayo ay nagsasaliksik ay ang tinatawag nating diksyonaryo. So ano ngayon ang diksyonaryo o ano ang gamit ng diksyonaryo? Una, gamit ang diksyonaryo, makakakuha tayo ng kahulugan ng isang salita. Dito rin natin malalaman kung ano ang tamang baybay ng mga salita.
Gamit pa rin ang diksyonaryo, dito natin malalaman ang wasto o tamang pagbabaybay o pagpapantig-pantig ng mga salita. At dito rin natin malalaman sa diksyonaryo kung anong bahagi ng pananalita ang mga salita. Okay, dito rin natin malalaman kung ano ang pinagmulan ng mga salita o etimolohiya. At ang diksyonaryo din ay nakaayos ng paalpabeto. Okay, pangatlong pangkalahatang sanggunian na maaari nating gamitin ay ang mahusay globo. Ito ay isang maliit na replika ng mundo. Ipinapakita nito ang eksaktong posisyon ng daigdig na nakahilig sa aksis nito. Isa pang pangkalahatang sanggunian na maaari nating gamitin ay ang mapa. Ang mapa naman ay isang malapad na drawing ng mundo o bahagi nito. Okay, isa pang pangkalahatang sanggunian ay ang tinatawag nating almanak. So, ang almanak ay ito din ay isang aklat na kung saan ang mga impormasyon tungkol sa industriya, relihiyon, politika sa bawat taon ay nakatala dito. Naglalaman din ng mga kalendaryo ng mga araw sa isang taon na kinasusulatan ng mga oras sa iba't ibang pangyayari at iba pang katotohanan tulad ng anibersaryo, pagsikat at paglubog ng araw, pagbaba ng tubig at pagbabago ng buwan at iba pa. So dito natin makikita sa almanak. Okay, isa pang pangkalahatang sanggunian na maaari nating gamitin ay ang tinatawag nating pahayagan. So ano pa ba ang ibang tawag ng pahayagan? Mahusay, tinatawag din itong dyaryo o di kaya'y dyaryo, pahayagan o newspaper. Okay, so ano ang makikita natin dito sa pahayagan? Ito ay isang uri ng babasahin na kung saan dito matatagpuan ang mga bagay na nangyayari sa loob at labas ng bansa sa araw-araw. So ito ang pahayagan ay inililimbag ito araw-araw. So magagamit din natin ang pahayagan kapag tayo ay naghahanap ng trabaho. So ito naman ay internet. Ito ay makabagong teknolohiya na maaari din nating pagkukunan ng impormasyon gamit ang computer, tablet, o piling telepono or mga cellphone. Then, isa pang pangkalahatang sanggunian na maaari nating gamitin ay ang tinatawag nating atlas. So ano po ba ang atlas? At ang atlas naman ay nagsasaad ng mga distansya, lawak o lokasyon ng lugar, anyong lupa at anyong tubig. Gamit din ang atlas, ipinapakita rin dito ang mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa isang lugar. Okay, so dahil alam nyo na ang iba't ibang pangkalahatang sanggunian, so sabihin kung anong pangkalahatang sanggunian ang dapat nating gamitin sa mga sumusunod na impormasyon. Number 1, impormasyon tungkol sa solar system. Ano kayang pangkalahatang sanggunian ang maaari nating gamitin dito? Number 2, mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Number 3, tamang pagbaybay, pagpantig at pagbigkas ng salitang antropolohiya. Number 4, ito ay replika ng mundo. At number 5, detalyadong impormasyon tungkol sa mga anyong tubig at anyong lupa. So,
ating iwawasto ang inyong mga papel. So, sa pagwawasto ng sarili nating papel, dapat tayo ay magiging tapat. So, narito ang mga tamang kasagutan. So, sa number 1, ito ay encyclopedia. Sa number 2, ang tamang sagot ay pahayagan. Sa number 3, ang tamang sagot ay diksyonaryo. Sa number 4, ang tamang sagot ay globo. At ang number 5 ay atlas. Okay. Para sa ating tayain 1 or tayain A, isulat sapat lang kung anong sanggunian ang maaari nating gamitin upang alamin ang mga sumusunod na impormasyon. Number 1, kahulugan ng salitang alamat. Number 2, detalyadong impormasyon tungkol sa pinakamataas na bundok sa mundo. Number 3, pinakabagong tuklas na gamot sa taong 2019. Number 4, paghahanap sa bansang Pilipinas at mga direksyon nito. At number 5, pinakaunang balita o headline sa araw na ito. Ano kaya ang mga wastong sanggunian na dapat nating gamitin sa mga sumusunod na impormasyon? Okay, para naman sa ating tayain B, basahin at isulat sapat lang ang letra ng tamang sagot. Number 1, isang uri ng sanggunian kung saan pinagsasama-sama ang isang mapa sa iisang aklat. A. Atlas. B. Diksyonaryo. C. Almanac. D. Encyclopedia. Number 2, nagbibigay ng pangkalatang impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa at lahat ay nakaayos ng paalpabeto. A. Diksyonaryo. B. Almanac. C. Encyclopedia. D. Atlas. Number 3, nagbibigay ng kahulugan ng mga salita, tamang pagpapantig ng mga salita, pagbigkas, pagbaybay, at pagbabantas. A. Diksyonaryo. B. Almanac. C. Encyclopedia. D. Atlas. Number 4, kalendaryo ng mga impormasyong astronomika at prediksyon tungkol sa panahon. A. Yearbook. B. Almanac. C. Encyclopedia. D. Atlas. And number 5, tinipon-tipong taunang impormasyon at istatistiko sa isang bansa tungkol sa kalakalan, edukasyon, politika, kalusugan at turismo. A. Yearbook. B. Almanac. C. Encyclopedia. D. Atlas. Okay, para naman sa ating likhain, gumawa ng isang poster at ipakita kung paano mapapahalagahan ang mga ginawa ng mga makabayang Pilipino sa pagkamit ng kalayaan at pagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Gamit ang rubrics, ito ang susundan ninyo para makapagawa kayo ng maayos na poster. So, ang ating tema ay pagmamahal sa inang bayan. May katanungan pa po ba kayo, mga bata? Naintindihan nyo po ba? Okay, so kung wala na, maraming salamat po. Ako si Ginang Edna, ang inyong guro sa Filipino.